harapan po dito sa Face to Face to Face to Face. Dito po sa Kaytanan Action with Boy Abunda. Narito po ang nagrereklamo, si Shawnee. Gandang gabi po. At makakasama ho natin ang isa sa mga officers ng kanilang HOA sa kanilang lugar, si Tatay Juanito. Good evening, Ay, Ate Juanito. Senator. Welcome po. Magandang gabi sa inyo. Magandang dalawa. Unang-una, nagpapasalamat kami. Yung tiwala niyo sa show, lalo po kayo, Mr. Vice President. Sabi ko, kung saan lang, sige, ito na nga, kubag na natin anuin. Tumulong ka na lang maglinis. Ayusin na natin ito. Kaya binago pa nga namin yung kubitan niyo, di ba? Para malinis lang. Kaya sabi nga ng ating Vice President, may solusyon na. Lilinawin ko ha, ang trabaho kasi namin, dalawa. Ibigay sa inyo kung anong obligasyon nyo at anong karapatan under the law. True. Number 2, mag-ibigay ng advice kung susundin nyo o hindi. Kasi nga, hindi naman lahat batas eh. Tama yun. Marami doon yung fairness, good faith pag-uusap. Kasi as far as they're concerned po, nagiba na yung part na pinag-usapan. Oo, hindi giniba. Inayos namin. Hindi giniba. Hindi ba giniba yung portion? Hindi. Inayos lang namin para malinis yung nakalabit. Paano pong inayos? Inalublock pa yan, ang kubitan nila. Hindi, so may existing po silang bahay. Meron po, Structure. meron. Meron, may Meron. structure. Yep. Paano nila inayos? Yung bahay na po Parang yun, yun ang medyo malaki po. Na hanggang, siguro, ito yung bahay namin, tas hanggang dito siya. Ngayon, ang usapan po namin, magre-retain kami doon, tatanggalin yon. Tapos nung hindi kami nagigiba, sabi, ba't hindi pa kayo nagigiba? Binagiba po namin, tas ang usapan lang po namin, may matitira po namin, titirahan namin. Yun lang po ang usapan. Kaya nga, so may nagiba. Meron po. Pinagiba po namin doon sa binayaran nilang tao para magiba doon sa bahay namin. Pag giniba yon, okay na kayo doon. Opo. Sino kausap mo doon? Sila po. Sila. Buong homeowner? Opo, sila po homeowners. Kuya Alan, pwede ba natin ilabas yung litrato? Sige po. Nato. So, ito, saan yung giniba, Shawnee? Halika, Shawnee, para mas maunawaan namin. Papunta po sa ganito, parang pag ganun. Tapos may poste po dito, hanggang sa may poste po yung nagiba sa... More or less, Shawnee, kalahati na tanggal, 1/3. Parang 3/4. 3/4 ang nawala. So parang 1/4 na lang yan. Ay, opo. Okay. Bilang Vice President, totoo bang may usapan na pag tinanggal nila yung 3/4 more or less, okay na yan 1/4 nila? Wala pang pinali, ha? Wala tayong pinaling usapan. So okay sa inyo na buuin ulit nila yung 3/4? Ayan kasi, open space yan. Kung open space po yon, kayo kailangan magpatunay nun. Kasi private yung area eh. Kung yan ay subdivision lot o gobyerno at gagawin nyo, i-determine nyo muna kung ano yung open space. Mayroon mong mapa yan. May private lot po yan, di ba? Social Finance Housing Para Corporation. pa ng Oh, nasa bangko na ho ngayon, di ba? Yes, direct na sa Oh. kanila. Tapos, hindi po yan binenta sa asosasyon, binenta sa individual members. Yung may-ari ng lupa na yan, ang Kungkudya Goson. So, yung nag-finance yung Social Finance Housing Corporation. Social Finance Housing Corporation. Na kung saan yung Social Finance Corporations, para makuha ang pera nila nga ibinayad sa Guson, kami ang sinisingil na yan. Asosasyon or individual members? Individual member. Magkaiba kasi yung kuya. Kung ako bibiling ko itong lahat ng lupa na to, akin yon, ako yung asosasyon, masasabi ko, eto open lot. Pero pag binenta ko sa inyong lahat, isa-isa, walang isang sa inyo pwede magsabing open lot kasi ang sakop nyo lang, yung sarili nyo lang lupa. Tama. Yun ang kaibahan ng dalawa. So, ang karapatan ng isang homeowner na may possession, hindi ka pwedeng paalisin kung walang court order. Ngayon, ang sinasabi niya, kaya lang niya giniba kasi may usapan na pag giniba yung 3/4, 1/4 matitira. Ang sinasabi ngayon niyo po, in behalf of the association, hindi, wala pang ganung usapan. O ako po'y isang abogado ni Shawnee, sabihin ko kay Shawnee, Shawnee, buuin mo ulit yung 3/4. Malabo palang kausap yung mga yan eh. Pabayaan mo silang pumuntang korte. Kasi siya, ginawa niya na yung part niya na i-1/4 na lang. Yung sinasabi nga, isa sila nga informal settler. Lahat po kayo, informal settler. No. Kasi po, May master list kami. May mga sukat kami, may subdivision plan kami, may disod kami. Yung nagbabayad kami. So, kung ano namin, may master list yan. Na kung saan sapsing niya, kung saan na nasa master list yan, na siya magbabayad. Hindi sila kasama.
sa nagbabayad. Siyempre. So, ang sinasabi niyo po, kayo ho ay homeowners na bayad at may-ari sa lupa. Nagbabayad. Opo. Babayad. Nagbabayad. Siya po, pwede ho ba siya magbayad sa hindi? Hindi ko alam. Kasi hindi nga siya kasama, hindi naman siya pwede singilin. 14 years na po siya doon. At ayon sa batas, hindi niyo siya pwedeng pilitin sumama sa asosasyon. Pero kung ikaw kami, ano gagawin mo? Papakiusapan, kung hindi kayang pakiusapan at kayo na sa legal, kakasuhan. Pero hindi pwedeng kayo mag-demolish, hindi rin pwedeng kayo magsabi sa kanya na tanggalin nyo yung 3/4 pagkatapos hindi nyo itutuloy yung sa inyo kasi lokohan ho yun. Wala namang... Hindi ho ba lokohan pag sinabi nyo tanggalin nyo yung 3/4 sa inyo na yung 1/4? So siya lang nagsasabi noon, hindi kami. Kaya ako nga tinatanong sa inyo kung anong usapan. Wala pang usapan. O di, ibabalik na lang niya muna yung 3/4. Haba pang istorya. Hindi, may usapan na. Hindi ho haba storya ho, Tay. Siya na nagsasabing okay na siya sa 1/4. Kaya nga. Kayo ang ayaw ng... Kasi, alam niyo, siya tinatanong sa akin, okay nang usapan. Hindi naman ako pwede mag-desisyon din na akin na. Ang pinag-uusapan natin, totoo bang may usapan siya sa asosasyon o hindi? Ayaw nyo kami sagutin ng diretsuhan. May usapan ba? Wala. May usapan na po kami. Sinasabi nga niya wala eh. Nung nakaraan po kasi, nagbago na naman isip nila kasi ba't daw ako hindi pinapaalis? Parang nag-comply ka na kasi sa agreement nyo eh. Tapos sila, hindi Huwag ka na sa nagko-comply. usapan. Hindi niya naman gigibain yung 3/4 ng bahay niya, tatay, Pero kung wala walang naman usapan. suka. Kasi para lang malinis naman yung side na yan. Ang karapatan nyo sa homeowners, ayusin yung lugar nyo. Paano namin ayusin kung ganyan ang sistema? Ang sistema ho, pupunta kayo sa korte kasi hindi po tayo Trabaho na batas ng mga tao. Wala na nga kami mga sahod doon po. O sige, ano pakiramdam nyo ho kung may mayaman na pupunta sa lugar nyo Okay lang. at gigibayin mga bahay nyo? Kung dapat gibain. Pero kung alam ko naman kung hindi naman... Yun nga ho ang sinasabi nyo dapat gibayin ho sa kanila. Pero hindi pa wala nyo naman kaming pinapatunayan ginib- na kailangan gibayin nyo sa... Wala po kaming giniba, attorney. Ilininis lang yun. Ano kasunduan nyo ng barangay? Na susunod kami sa mga sinasabi ng HOA. Anong kapalit? Titira kami dyan sa bahay. Pasasamahan kita sa barangay. Pag nakita doon sa kasulatan na okay na yung 1/4 at sumunod ka, safe ka na. Eh, hindi pa po ako sumusunod. May isa po akong hindi nagagawa eh. Yung pinto po dapat namin, yan pong pinto na naka-open na yan, dapat daw po isarado namin yan. Di yun lang ang kailangan mo sundin. Opo. Hindi masamang word ang compromise, ha? So, ang compromise is that para hindi na sila pumunta sa korte, para hindi na sila magbarangay, para hindi na sila gumastos, paliitin mo na bahay mo at linisin natin. Pero ang ibig sabihin compromise, meron kang mapapala. Which is, kaysa sa mawala ka doon completely, meron ka ng bahay. Kaya sabi ni tatay, iba status nyo dahil sila nagbabayad, ikaw ay hindi. Tama't mali yun eh. Kasi pare-pareho naman kayong informant settler doon. Yun lang, nagsimula silang magbayad, ikaw hindi. Ngayon, kung bayad na sila at may titulo na silang sarili, lot owner na sila, kasi yung formal settler, may hawak ka ng papel. Kaya nga formal ka na eh. Yung informal settler, inaayos pa at programa ang gobyerno para nga maging formal ka na. Naintindihan ko yung HOA, naintindihan ko trabaho, we honor you, hirap ng buhay nyo, volunteer kayo, gusto nyo pagandahin yung lugar, pero hindi nyo pwedeng gawin sa maling paraan. Unless, doon ka mismo sa kanal o sa areas na may danger, sa esteros, magtayo ka doon, pwede mong gibain ka agad yun. Kung sa gitna ng kalye, palabas ng inyong bahayan, nagtayo, pwede mong gibain ka agad yun. Pero in this case, 2011, nandun na eh. So, hindi mo pwedeng basta igiba, linisin, ayusin. Hindi ka pwedeng tumuntong sa bahay nila nang hindi ka ma-trespassing. Hindi kasi natin pwedeng ilagay sa ating mga kamay yung pag-enforce ng batas kasi pwede din tayong makasuhan. Ako naman gusto ko lang emphasize, yung kahit informal settler, yung occupant, yung mga HOA kasi, wala sila talagang power mag-evict or mag-demolish on their own. Kailangan dumaan ka sa court. Kailangan mo ng court order bago mo magawa yun. Siyempre, kailangan respetuhin yung rights ng mga nakapwesto
para lang mabalanse ko rin yung usapan, siguro may obligasyon kami sabihin na hindi naman porket may nakita tayong lupa, pwede na nating tayuan yan kahit alam natin na hindi sa atin. Kung kunwari, pumesto ka sa isang lugar, nakasuhan ka, napatunayan na mali yung pagpipwesto mo dun, bukod sa pwedeng mawala yung pinaghirapan mo, bayad ka pa ng danyos dun sa may-ari. Tama si Raf. Kapag kayong lupa hindi sa inyo, huwag kayong biglang magtayo. Kasi dadating at dadating na may araw na may problema. Matt, Marian, Raf, ang pakiusap ko na lang, samahan sila. 1 sa barangay, 2 sa City Hall, 3 sa DSUD. So, at least matulungan natin asosasyon. Maraming salamat. Namin, at less na usapan nyo sa barangay, less problema si Kapitan at ang Lupon. Good. Tama. Yun na lamang. So, Shoni, klaro na, no? Okay po. Shoni, tatayo nito, maraming salamat. At sa inyong lahat, marami tayong natutunan ngayong gabi. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Pinuntahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang Urban Poor Affairs Office ng Malabon para linawin ang issue sa lupaing kinatitirikan ng bahay ni Shoni at ng mga miyembro ng Homeowners Association. Nakasanla kay Socialized Housing Finance yung titulo nung kinatitirikan ng property ng Paradise HOA. So once na masettle ito ng Paradise HOA, makukuha nila yung kanilang title to the property. Dito sa case ni Shoni ay wala kaming kung idea kung regarding saan niya sinubmit yung application, kung sinubmit niya ba ito sa HOA or sa aming sariling database. So i-check namin dahil yung applicants namin dito umabot na ng 22,000 plus. Nagpunta rin ang programa sa barangay ni Shoni para tulungan siyang makipag-ayos sa HOA. Sa tulong ng kanilang kapitana, pinayagan ang pinagtatalo ng washing machine ni Shoni basta't laging malinis ang paligid ng kanyang bahay. Magpapasalamat po kami sapagkat nagkaroon po ng daan para mapag-ayos ang mga usapin na ito. Sa maliit mang bagay ay nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan, subalit nagkaroon naman po ng kapayapaan at kaayusan at kaliwanagan hinggil sa hinihiling ng bawat isa. Nagkasundo na po kami ng HOA. Napag-usapan na namin po yung mga problema at nasolusyonan po. Salamat po kay Tito Boy, kay Kuya Alan Cayetano, sa HOA na rin po at nasolusyonan po ang problema namin dito. Salamat po.